pagpalain? Gusto kayong pagpalain? Magbigay ka sa iglesia. I-bless ninyo ang man of God, i-bless kayo ng Diyos. Sino yung nag-bless sa pastor ninyo? Sino? Pag birthday lang, pastor, binibigyan ko si pastor. Kahit hindi birthday ni pastor, bibigyan nyo. Double portion of God ibibigay sa inyo ng Diyos. Hello? Pag nagtanim ka sa church, pastor, ito po yung pledge just ko po sa iglesia nito. Meron na tayong church. Amen? Amen. Huwag mo na kain doon. Tapos, yun. Bigay mo para sa Panginoon at ikaw ay pagpapalain ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. So, logos, it means expression of an idea, meaning the expression of an idea, the expression of God's idea. What idea? Sabi ko po sa inyo, ano bang klaseng idea? It is not a man idea, it is God's idea. Yan po ang sabi po ng Panginoon. Isa po pala, ang Word of God po pala, ito po ay expressions po pala ng God's idea. Dito po sa verse 1, pag binasa mo, ganito, in the beginning, ulitin po natin, in the beginning, sabi niya, sa pasimula pa, the expression, yung verse 1, binibigay ko po yung meaning po ng Bible. The expression of God's idea and the expression of God's idea was what? With God. And the expression of God's idea was what? Diyos. Yung expression ng salita ng Diyos ay sumasa Diyos. At ang expression of God's idea ay Diyos. Ibig sabihin, Diyos yung nagsasalita sa iyo. Hello? Kay pastor, sa aming lingkod ng Diyos, hindi kayo nagsasalita sa amin. Hindi ninyo, pastor, ganito ang gawin mo pang Sunday, ha? Pastor, ganito dapat, ha? Huwag papalakpak, pastor, ha? Huwag magpupuri, ha? Man's idea. Pero sabi ng Panginoon, pag God's idea, pag sinabi ng Diyos, you are blessed forever. Amen. Amen. Sabi po ninyo, I am blessed. I am blessed. I am blessed and favored of God because of Jesus Christ. I am blessed forever. Magpakailaman ikaw ay pinagpala. The word blessed, it means you are empowered to prosper. Ano man ang hawakan ng iyong kamay, ito'y pagpapalain. Tingnan nga ninyo ang inyong mga kamay. Sino may kamay dito? Tingnan po ninyo yan. Ano yung nakikita ninyo sa kamay ninyo? Marami pera. Very good, pastor. Sige pa, ano pa nakikita ninyo? Nakikita ninyo yung nakikita ko? Ha? Maraming bahay? Maraming susi ang bahay. Siyempre maraming pinto, maraming rooms. Ang Diyos na ibibigay sa atin ng Panginoon. Sa verse 2 ng John, balik po tayo sa John, verse 2. Ang sabi po niya, the same was in the beginning. Sa pasimula, siya pa rin ang pasimula. Kumbaga, nililinaw po ng Diyos dito sa verse 2, He was with God in the beginning. Siya ay sa Diyos, sa pasimula panlikhain ng Diyos ang sanlibutan. Amen? The word He, sabi ninyo, He. Sino yung He? Jesus. Siya nagsasalita eh. He was with God in the beginning. It means the Word. Si Jesus ang nagsasalita. Sa simula pa lang, nandun na ang God's idea. Gusto ba ninyo magkaroon ng God's idea? Read your Bible. Ano yung unang 3 important word? Importance of the word. The importance Number of the 2? light. Importance of the light.
Number 3, Importance of darkness. Amen. Tapos sa verse 3, ang sabi niya, all things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. Hallelujah. Tapos sa verse 4, in Him, what? In Him was, Light. basahin nga po ninyo, in Him He was was light. life. Sa pamagitan po niya may buhay. And, ang sabi po niya dito, and the light was the light of man. Take note on the word light. Sabihin po ninyo light. Light. Sa Greek word and Hebrew word, meaning po ng light, dyan, kung pag-aralan po natin, is the word light is the knowledge of God. Sulat po ninyo, importante yon. The word light, ilaw, ibig sabihin, the knowledge, yan po ang karunungan, kaalaman ng Diyos sa tao na ibinigay. Ano po ang ibig sabihin ng word? Expression of an idea, expression of God's idea, and the word became what? Flesh. Sabihin ninyo, ang word nagkatawang tao according to sa verse 14 ng chapter 1. And the word became flesh and dwelt among us. Sino yun? Si Jesus, naging tao. Nagkatawang tao ang salita. At ang salita ay Diyos. Tapos, bibilisan po natin. Kunti na lang. Tapos, sabi po niya, and the light was. And the light shineth in what? Darkness. Nandyan ba? Basahin po ninyo, sabay-sabay. Read it. And the light shines in the darkness. Stop muna tayo. At ang ilaw ay tumatanglaw saan? Sa kadiliman. Dito madilim, kapag nilagyan mo ng ilaw, tatanglawan po niya yan, mag-iilaw. Kaya ang sabi po niya dito, sa verse, ano po yun? 5. Mahangin po kasi sa likod ko kaya ginaganon ko. So verse 5, sabi niya, and the light shineth in darkness, and darkness comprehended it not. Makikita po natin, light means what? Knowledge of God. Ano po yung salita ng Diyos? Expression of an idea. Ito po yung pong idea po ng salita ng Diyos, Panginoon. And the light, the knowledge of God shines in darkness. Take note on the word darkness. Sabihin niyo darkness. Di ba meron kayo nakitang darkness dyan? Ano ang ibig sabihin po? Para naintindihan po natin. Ang darkness, ibig sabihin, ito po ay, pag pinatay mo dito, walang kuryente, walang power. That is darkness, Pastor. Hindi po yan lang ganon. The word darkness, it means ignorance. Ang ganda po ng meaning ng Greek and Hebrew word. Kung titingnan mo ang meaning, ignorance. The word ignorance, it means without information. Kaya kapag ang isang tao wala siya salita ng Diyos, ignorante po siya. Amen? Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan po ninyo. Tingnan po yun ninyo. May kausap ba ako? Tingnan mo yung katabi mo. Dati, sabi mo sa kanya dati, ignorante ka. Pero ngayon hindi na. Yung taong ignorante, walang alam sa salita ng Diyos. Ang ignorante, sila yung nagchichismis. Sila yung nagdadala ng pangit na mensahe sa kanyang katabi. Ay, tingnan mo yun, si brother, Di ba? Nag-gossip. Tatlo nga yan eh. Merong, Hallelujah. Praise God. Nakakaintindihan po tayo? So, people living in darkness, they are ignorant. Nabubuhay po sila sa kasalanan. Ulitin po natin yung word light. The knowledge of God shineth in darkness, and the ignorance has not
overcome it. Tanungin ko po kayo, who is the prince of darkness? Satan. Sino ang prinsipe ng kadiliman? Satan. Sabi ng katabi, itong katabi ko, what? Ikaw ang prince of darkness. O huwag mo sabihin niyo, no. Who is the prince of darkness? Satan. Sabihin ninyo, Satan. Who is Satan? Kung ang meaning ng Satan is the accuser of our brethren. Day and night, sila ang akusa, sila ang may dala ng negative na chismis na wala kang mapapala. Is the father of lies. Si Satanas, manliling lang, sinungaling, ama, is the father of lies. Amen? Kaya kayo, huwag kayo magsinungaling. Ang nagsisinungaling kampon ni Satanas. Sabi mo kay pastor, wala ako, ha? Darating daw si pastor ngayon, sabi mo, wala ako. You are the father of lies. Sabi ni pastor, pag-pray daw, tapos sabi mo, wala ako. Ha? Darating daw si pastor. Tapos nagtatago tayo. Huwag kayong magtago pag dumarating si pastor. Dapat excited kayo. Ako, doon sa pag sinabi ko, darating ako sa tahanan mo, I'm welcome. Pastor, sige po, ipagluluto ko po kayo. Ganun po yung mga membro ko po doon sa Pampanga, sa Tinalupihan, ganun. Alam po ninyo, nung sa full-time ministry po ako, hindi ako naglalaban ng damit ko. Hello? Hindi. Damit ko, hindi ako bumibili. Ito, binigay lang sa Qatar. Sapatos ko, binigay ng miyembro. Relo ko, binigay ng miyembro. Pero, hindi ko sinasabi. Sister, bigyan mo akong ganito, ano? Pag nag-preach ako, Pastor, pinabibigay po ng Diyos ito para sa inyo. Because I am blessed sa mensahe na binigay mo ngayong umaga nito. Sabi ko nila. Pero sabi ko, hindi ko po tinatanggihan kasi kapag tinanggihan ko yon, nahadlangan ko po yung pagpapala na darating po sa kanya. Pagpalain po ninyo ang likod ng Diyos. Amen? Pag walang ulam si Pastor, pagdala po ninyo. Meron po akong rep. Ayan, binibigyan po ako. Hindi po ako bumibili ng ayan, alam po ni Mrs. Hindi ako bumibili ng bigas. Nagtataka kayo, ano po? Ganun po. Because I'm living in God's idea. Ako'y naniniwala, God will provide. Philippians 4:19, ano sabi niya? And my God shall supply all my needs according to His riches in Christ Jesus. Ibibigay ng Diyos, hindi mo pa nasasagi sa iyong isip, meron nang nauuna na pagpapala sa iyo. Amen? Hindi ka pa umuwi, meron ng blessing sa iyo sa bahay, merong ravens na ipinadala ang Diyos sa iyong bahay, meron ng ravens na gagamitin ng Diyos na magbibigay sa iglesia nito para sa church building. And the wealth of the wicked are laid up for the righteous. Paging ang kayamanan ng mga masama ay ibibigay sa mga anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon because this church disciple of God ministries, ito po ay pagpapalain at ito po ay makikita nila you are blessed forever because you are living in God's idea. If you are living in God's idea, I don't care. Hindi ako mawawalan ng pananampalataya sa Diyos. Habang ako'y buhay, mabubuhay ako according to the Word of God. Kasi sinabi ng Diyos, pagpapalain kita. Si Abraham, pinagpala ng Diyos. Mga patriarchs, pinagpala ng Diyos. Sila'y sumunod sa Panginoon. Kapag sumunod ka rin sa Diyos, pagpapalain ka rin ng Diyos. Gusto ba ninyo pagpalain ng Panginoon? Hear the Word. Faith comes by hearing and hearing the Word of God. Until the Word, it will become reality.
Narinig mo ngayon, hindi pa naging ito. Magbigay tayo, tapos hindi ka pa nagbibigay. Tapos paulit-ulit ni pinipreach, magbigay kayo. Bring all your tithes in the storehouse. Pag hindi mo pa binibigay, maririnig mo naman, ngayon na rin ang mensahe ng Diyos niya. Sumunod ka na at ikaw pamalain ng ating Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang Diyos. Konti na lang. Kailangan ko na tapusin itong mensahe ng Diyos. Hallelujah! 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 Praise God! Prince of Darkness, ibig sabihin sa Bible, ang sinasabi po ng Bible, siya po ang ruler of darkness. Siya ang namumuno, kaya maraming kaguluhan. Kahapon nga, nagbibiyahe kami, mayroong accident. Kaya mapalad yung tao na na-aksidente kahapon. Nasa likod kami. Sabay kami review ni Pastor. In Jesus' name. We cancel the spirit of death in Jesus' name. Istirap ang pananampalataya namin ni Pastor. We review. Kung wala kami doon, tikok. Patay. Patay yung na-aksidente. Nakatama yung pong biyos na sakyan, sinagi niya yung nakakolong-kolong, ikot siyang gano'n. Pagka gano'n niya, sabay kami ni Pastor, we rebuke the spirit of death in Jesus' name. Kaya sabi ko, Pastor, mabubuhay na yan in Jesus' name. Amen. Mas, tumatayo na siya. Baka na, may naano na siyang gano'n. Nauntok siya dito. Nawala ng balay. Natomba. Because we believe on the Word of God, kapag sinabi mo ito'y mangyayari sa iyo, in Jesus' name, hindi ka pa mamamatay. Kaya hindi namatay yun, nandun kami. Amen? Kaya yung mga lingkod ng Diyos, ito'y pagpapala sa inyo. Amen? If you want to be blessed, bless your pastor. Amen? Sino gusto mag-bless sa pastor? Sino magtaas ng kamay, gusto mag-bless sa pastor? O walang nagtatakas ng kamay, natatakot sila. Amen? Pag sinabing amen, taas ninyo sabay. Sino gustong pagpalain ninyo ang lingkod ng Diyos? Gawin ninyo yon. Sigurado, ibibless kayo ng Panginoon. Amen? 100%. Amen. Kung ano yung galing sa puso, ibigay po natin. More than enough, ibibigay ng Diyos. Ngayon, may tanong ako. Sino ba ang nagpapatakbo ng buhay mo? Ha? Sino ang gumagalaw sa buhay mo? Ang tao o ang salita ng Diyos? Kayo ang makakasagot po niyan. Ang kadiliman ba ang nagpapatakbo ng buhay po ninyo? Kayo po ang may makakasagot po niya. Alam mo ba ninyo kung ano ang ayaw ni Satanas? Hello? Andiyan pa kayo? Ang ayaw ni Satanas yung umaten ka. Kagabi nga kami, kahapon, kahit napagod po kami, excited. Excited akong pumunta dito. Kailangan maaga tayo doon. Sabi ko, maaga kayong nagising. Punta tayo na maaga. Ang umaga, pagkagising ko, I'm talking to God. Rabasikala, I'm praying for you. Na kayo makarating dito, I'm praying for you, Pastor. I'm praying each and every one of you na makadalo dito sa lugar na ito upang mapakinggan, hindi masayang ang salita ng Diyos. Ayaw ni Satanas na kayo ay pumunta ng Sunday. Pero, dapat unahan na po ninyo, Panginoon. Ano po sabi ng Matthew chapter 6:33? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Sabihin ninyo, all these things. All these things. Lahat. Ano ang kailangan ninyo? Sabihin ninyo sa Diyos. All these things Wala kang pera, ibibigay ng Diyos. Wala kang damit, ibibigay ng Diyos. Wala pa kayong church, ibibigay ng Diyos. All these things, ibibigay ang church, ibibigay ang pangangailangan ng simbahan nito, ibibigay ng Diyos ang maraming kaluluwa sa lugar na ito. In Jesus' name, we receive it. Palakpan po natin ang Diyos. Yan lamang ang ayaw ni Satanas. Hindi kayo tutugtog. Di ba?
Hindi kayo magpi-play. Praise God. Maging faithful ka sa pagtugtog. Si brother, ipatuloy po kayo. Build up your faith sa Word of God. Hallelujah. Magkaisa po kayo sa pananampalataya. Ano pa ang ayaw ni Satanas? Mag-praise ka. Ayaw ni Satanas yung mag-Bible study ka. Ayan ang mga ayaw niya eh. Ayaw niya pumunta ka sa mga maganda ng mga AGR. No, Pastor, I heard the pastor is teaching you, give you the AGR. Di ba, Pas? So you are blessed. So ayaw ng Diyos na mag-share din kayo ng Word of God. Ayan ang pinaka-aayaw-ayaw niya. Ay, huwag kang mag-share, ha? Mahiya ka dyan. Ako, hindi ako nahiya. Kahit sino, sinisharing ako ng salita ng Diyos. Kaya ako po, kahit hindi ko kilala ang isang tao, sandali lang parang ilang taon na kami magkasama. Ganun po ako, and that is my attitude because I have God's idea. Sa isang minuto, mapatanggap ko ang isang tao. Ganun po. Hello! Pag pinipray ko, tatanggap yun sa pangalan ni Jesus. At siya ay mabuborn again. In Jesus' name. Amen? Kaya ngayon, according to your faith, pag-pray na ninyo, yung gusto ninyong makasama sa lugar na ito, yung kapatid mo, yung asawa mo, yung kapitbahay mo, magkaroon ka na ng 1 month, magkaroon ka ng, Time frame. Ha? Target. Time frame. Magkaroon ka ng time frame, ng target. Mag-start ka muna sa 5. Sa dapat, sa 1 month, makadala ko ng 5. Woo! Hello? Tingnan mo yung katabi mo. Sabihin mo sa kanya, sister, sa loob ng 1 month, magdadala tayo ng 5. Ilan po kayo dito ngayon? 30 times 5 equals? 150. Ha? 150. 150. 1 month pa naman. After 1 month, yung 150 maging 300. After ng 3 months, yung 300, 600, napakadali Kailangan, God is a God of multiplication. God is not a God of subtraction. Hindi po siya nagle-less. God is a God of addition, is a God of multiplication. Gusto ng Diyos magmumultiply, maging ang finances ninyo sa church. Hello, palapanin niyo ang Diyos. Sa trabaho mo, o ano man ang trabaho mo, nais ng Diyos, i-bless niyan. Because the Lord will bless the works of your hand. Yung mga kamay na yan, anointed. Yung bibig ninyo, anointed. Kaya ako, anointed ako. Anointed ka rin. Sabi mo, I am anointed. I am anointed. Pag tumugtog ako ng gitara and keyboard, I am anointed. I stand on the Word of God. When I stand on the pulpit, I am anointed because I'm bringing and living God's idea upang ito'y makapasok sa kaibuturan ng inyong puso. Kung maaari lang ito pong Bible na ito, itong malaking Bible na ito, ipapasok ko sa puso mo. Makinig ka, ganyan. Pero hindi pwede yun You have to pay the price. May presyo kang babayaran. Makikinig ka ngayon, dapat bigay mo yung time sa salita ng Diyos. Huwag kang matulog. Galing pa ako ng doon, Pampanga. Tapos tutulugan mo ang salita ng Diyos. Hindi ako galit sa iyo. I love you. I love you with the love of the Lord. Sa Bible nga, in the book of Acts na sino nangangaral? May nangaral si Apostol Pablo. Nangangaral siya sa third floor. Natulog yung tao. Bumagsak. Patay. Narisin nakabasa nun. Nagpiprint sa Apostol Pablo. Nalaglag. Patay po siya. Pero, pag-pray, nabuhay siya ulit. Amen? Kaya, sabi mo sa katabi mo, huwag mong tulugan ang salita ng Diyos. Palakpakan po natin ng Diyos. Okay, konti na lang. Praise God. Amen? Ito pa ang ayaw ni Satanas, yung mag-pray. Kaya dapat sa church, ang pinaka-backbone po ng church, kayo,
Hello, nakikita ko ba ninyo itong ang tawag backbone? Pag ang isang tao, wala po siyang backbone, mayroon siyang osteoporosis. Kapag ang church, ganun po siya. Dapat ang church nagpipray. Pag nagpray kayo, dumirinig ang Diyos. Sabi nga, pray without ceasing. Yan ang ayaw ni Satanas. Prayer lang ang katapat sa paglago ng iglesia. Prayer lang ang kasagutan sa building na ito ng church. Prayer lang ang kasagutan ng maraming kaluluwa sa iglesia ito. Wala nang iba. Pero yun ang ayaw ni Satanas. Huwag kang ahayaw ha. Hoy, maya ka naman. Ikaw nga, kanina nagmumura ka, tapos hayo-hayo ka dyan. Kanina, pinagalitan mo ako kanina nag-wedding ka pa nga eh. Tapos pa prayer ka. Kahit gano'n, nagsasalita, no? Pinapaginin, ganyan ka. Ikaw makasalanan. Gano'n lang naman he is the accuser of our brethren, day and night. Yan lang ang ayaw ni Satanas. Amen? Kaya ako yung nabibless kay Pastor, meron kayong mga prayer, po dito. And kung ano po yung mga plans, activity, makinig lang po kayo sa likod ng Diyos at ibibless po kayo ng Panginoon. Amen? Shine down your light on me. Di ba, alam mo ba ninyo yung kanta? Shine down your light on me. Ang sabi po ng isang kanta, shine down your light on me. Let the people see that in your presence darkness flee. Father of light, shine down on me. Ulitin ko, no? Shine down your light on me. Let the people see that in your presence darkness flee. Father of light, shine down on me. Dito po i-conclude ang mensahe ng Panginoon. Are you living in God's idea or are you living in God's man idea? Or are you living in the light or the expression of God's idea? Or are you living still in darkness? Ang sabi po ng Galatians chapter 2:20, kung ako may buhay, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay para sa akin. At habang ako'y nasa ibabaw ng mundong ito, nabubuhay ako sa pananalig at sa pananampalataya na umibig at nagbigay ng buhay sa akin. Amen? Meron po akong nakitang cross dito. Alam mo ba ninyo kung anong ibig sabihin ng cross na yon? Sino nakakaalam kung anong ibig sabihin ng cross? Hello? Sabihin na ninyo cross. Ibig sabihin ng cross ay die daily. Namamatay ako araw-araw. Araw-araw patay ka sa Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, patay ka na. Nakuha ba ninyo ibig sabihin? Sabi mo, patay ka na. Yung dating ikaw, patay na yon. Yung mga nabautismo, nagkaroon tayo ng overnight, sabi po doon, 2 Corinthians 5:17, ano po sabi doon? If anyone be in Christ is a new creature, all things are passed away. Sino man nagipag-isa kay Kristo Jesus, siya ay bago ng nilalang. Ang dati niyang pagkatao ay wala na. Siya ay bago na. Amen. Can we stand? Hallelujah.